At ang ngayon naman pag-uusapan po natin, alam naman natin lahat mga boss na bahay po ang pinaka-importante para sa mga tao. Pero nakakalungkot po isipin minsan kung wala tayong lehitimong bahay, lalo na yung mga kapatid nating informal settlers. At nakakatuwa this morning dahil good news, meron po isang grupo na tinatawag na PNOC na tumutulong po para magkabahay na ng ating mga informal settlers. And this morning, para po pag-usapan pa yan at bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan, makasama po natin ang ating very special guests, si Attorney Joseph John Literal, Vice President ng PNOC Development and Management Corporation, Chairman Hernani Panganiban, CEO PCUP. Good morning po. Good morning. Good morning, Diane. Ayan sir, ito naman, alam naman natin na isa sa mga problema ngayon talamak na ito, yung mga kapatid natin, mga informal settlers, wala po silang lehitimong mga bahay. So, meron po kayong programa ngayon, ito po yung pabahay program ninyo. Ano po ito? Attorney. Yung sa side ng PNOC, meron kaming Abot Kaya Pabahay program, which is under Executive Order number 59. Yung Executive Order number 59, issue ng Office of the President sa Malacanang, authorizing PNOC Development and Management Corporation to allocate a certain area, which is sa case namin 25 hectares, sa Rosario, Cavite, para ibigay siya sa qualified beneficiaries sa Rosario, Cavite. Siguro para sa benefit ng mga viewers natin, paano nakakwalify yung mga beneficiaries? Doon sa EO 59, may kasama na siyang directive to create an interagency committee. Sa interagency committee, kasama namin yung office ni Chairman Panganiban. So marami po kayong mga ahensya dito na nagtutulong-tulong para sa proyektong ito. Siguro i-rundown natin, Chairman, yung mga agencies na magkakasama. Okay. Sige. Okay, ganito. Ang PNOC is parang government financial institution siya. Government corporation. Corporation siya. Ang PCUP naman, ang direct na supervision niya, papel niya sa ISF. Ngayon, ito parang 25 hectares ito na proclaim ng pamahalaan ng Malacanang na mapupunta doon sa mga naninirahan and response doon sa housing backlog natin. Nagkataon na sila yung may-ari, PNOC. So dito kami nagsasama. Sino-sino kasama rito? Presidential Commission for the Urban Poor, National Housing Authority, Local Government, Housing and Urban Development Coordinating Council, Social Housing and Finance Corporation, and other key shelter agency na tumututok sa informal settlers. So parang ang nakatira rito, dahil may proclamation, mapupunta sa kanila, binigyan ng presyo ng PNOC, ito per square meter ay ganito yung halaga, ang babayaran ninyo ay ganito ring halaga. So sinigsigurado din ng concerned government agency at ng local government na ito ay affordable. Okay. Kasi yung intention ng proclamation ay para talaga sa mga informal settlers. Kaya yung monthly amortization dito, affordability. Siguro mayroong 400 monthly. Monthly. 400 Mayroong pesos. 300 monthly. So ganun ka baba dahil pinag-aralan na rin yung capacity nila to pay. Pero let's make it clear lang, no, Chairman, that not everyone is entitled po dito. Kailangan qualified po ang isang beneficiary. At syempre marami itong dadaan ito sa screening at may proseso. Siguro rundown lang or konting example lang, ano po yung nakapaloob sa screening? Okay. Doon sa case namin, kasama namin ng NHA, meron silang tagging process. So unang-una tinag muna namin yung household, kung ilan sila. Doon sa 3,700 roughly, 3,700. And then nandun na rin yung name of dwellers, ilan sila sa family, ano yung monthly income nila. Diba? So may profile na siya. Pero ang pinaka-importante kasi dito, bukod doon sa tagging at matapos namin ng tagging ng NHA, meron i-compare yung sa master list ng NHA. Yun yung sinasabi natin qualified beneficiary. Pwedeng qualified beneficiary siya sa Rosario, pero pwede siya ma-disqualify kasi naging beneficiary na siya sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Okay. Yun. So parang, once ka lang pwede mag-avail ng So more of itong pabahay program nito, nire-relocate lang natin yung mga informal settlers. Doon sa case, actually that's the real essence ng pabahay. Okay. Sometimes magre-relocate like what's happening now. Pero doon sa case namin, para walang dislocation, yung authority na binigay ng Malacanang through EO 59, on-site. Oh,
Pero doon sa mga tatamaan Kalsada. ng kalsada na aayusin, kasi may mga basic services yan. Yes. Yun yung nirelocate namin sa isang 1.2 hectare lot na vacant namin na may house and lot kaming ginawa. Pero Chairman, kamusta po ba? Marami pa rin po ba tayong mga informal settlers na talagang wala pa rin talagang sarili nilang bahay? Ay, naku. Napakalaki ng housing backlog natin. So, marami din yung wala pa. More or less 4 million housing backlog natin. Siguro kalahati noon, mga 500 plus, kailangan talaga ng housing. Okay? Kaya, maganda yung ginawa na ito kasi government institution, sa mandato naman ng PCUP kasi may bagong AO69 eh. Parang sinasabi sa mga ahensya ng gobyerno na kapag may mga asset kayo na hindi gumagalaw, ay dapat bibigyan ng prioridad yung mga informal settlers para makatugon naman sa whole problema ng bansa natin, yung housing backlog. So doon pumapasok ang PCUP. Sabi ko nga kay attorney kanina, sana lahat ng mga government institution kasing bait ninyo pagtugon sa problema ng informal settlers. So, marami tayong matutulungan doon. Kaya napakaganda sa PNOC na ang asset nila sa ngayon, tinutulungan nila yung Pangulong Aquino tungkol doon sa housing backlog natin. At sabi ko nga, sana madagdagan pa. Oo naman, of course. At yun nga ang next kong itatanong, yung speaking of madagdagan, are we planning to expand? Kasi nga ito nga from sa Rosario, Cavite po, ano pong next plan po natin? Right now, sa office namin, since ang term nga sa amin sa PNOC, we're the social face ng PNOC Group. Kami yung humaharap sa mga ganyang problema. Ang next namin project would be siguro magiging operational siya by next year sa Bataan. Barangay Lamao, Limay, Bataan. Dalawa yun, we're looking at the possibility ng on-site din. It's a 60-hectare property ng isa namin sister company. And may mga on-site settlers siya ng mga 18,000. Malaki to. Okay. So 60 hectares with 18,000 prospective beneficiaries. Pero sir, paano naman yung dun sa mga, syempre hindi naman lahat makakwalify, pero gusto po nila mag-avail nitong pabahay program. Meron pa po bang paraan or may chance pa po ba sila? Right now, may isang agency din ng HUDC kasi. Actually, yung HUDC, yung Housing and Urban Development Coordinating Council, meron sila din mga ganyang mga gustong project. So, in one of our meetings with HUDC, in-invite kami na mag-develop ng isang property pa. Ito wala tong on-site. Okay. So, it's a clean property pero inappropriate nila to for housing. So, sinasabi nila na pwede ba kami mag-partner sa inyo and then magpo-provide kami ng houses. Yun yung pwedeng pumasok ngayon yung mga hindi siya on-site pero gustong magkaroon ng affordable housing. Pero Chairman naman sa inyo po, for PCUP alone, ano po ba yung mga latest projects po ninyo para sa mga informal settlers? Sa ngayon, ang isa sa mga tinitingnan, number one, yung kalagayan ng relocation. Alam naman natin na may problema sa relocation. Isa yun sa mga tinitingnan natin ngayon at kung ano ang magandang recommendation. Number two, patuloy lang kami sa security of land tenure pagdating doon sa community mortgage program. Tumutulong din kami sa Social Housing Finance Corporation, particular sa social preparation. Ibig sabihin, sa paghahanda sa mga tao na lilipat o mag-avail nito. Kasi importante din na Dayan sana, makita din ng mga sektor sa urban poor na kahit gobyerno yan, may accountability, may responsibilidad sila na dapat magbayad. Yun yung pinaka-importante. Kung gusto natin tugunan ang katiyakan sa paninirahan at makakadagdag tayo, dapat maging responsable din yung makikinabang. So, like for example, magbabayad ng monthly amortization. Dapat they're responsible enough to pay their money. Yes, so yun ang pinaka-importante sa lahat. Pero sir, bukod dyan sa nakikita natin na may mga hindi nagbabayad, ano pong pinaka-main problem po na nakikita nyo? Ganito, ang 411, hindi ako naniniwala, hindi kayang bayaran yan. Yes. Ang kailangan lang siguro proper budgeting at saka prioritization. Kasi alam mo, may konsepto yung urban poor na kapag gobyerno niya, tama, hindi naman tayo kagad mapapaalis, libre yan. So dapat yun yung struktura ng pag-iisip na dapat ngayon yung tinututukan At din saka natin. minsan baka inisip nila, Chairman, Attorney, na hindi sila kaya kasi informal settler kami at Hindi, prioridad kami ng government. Pero ang iniisip ko, may mga case na po ba na nangyari na talagang nahatak yung house dahil hindi talaga po sila makabayad? Yes, meron na yan. Like for example, pag community mortgage program as a whole, binibiding yan.
Kaya naano talaga yan. Nagkakaroon siya ng penalty. Yung iba naman, kinakasuhan talaga. Oh, So, kailangan natin kasi bigyan din ng kaunting disiplina pagdating Tama. doon para natutugunan natin ang problema. Hindi lang puro pagmamahal. Kailangan may disiplina din. Then, pwedeng, ano, Of course, okay. attorney, go ahead. Yung sa aming case, ang maganda dito, naumpisahan namin to na ejectment case. So, informal setter, nung panahon kasing yun, wala pa yung 7279 eh. oo. So, may squatting pa. Ah, So, nag-file kami ng case noon. So, nanalo kami. Pero in coordination with HADSI, Office of the President, sa PCUP, sabi, let's solve a 20-year-old social problem. Wag kasi pag in-eject mo yan, dinemolish mo yan, okay, PNOC, nakuha mo yung lupa. Pero nasolusyonan mo ba yung Hindi, social babalik problem? na Babalik yan. babalik yan. Kung ma-clean mo yan, pupunta yan sa ibang lugar eh. Okay. So, anong nag-agreement ng Office of the President, PCUP, local government, NHA, tsaka HADSI, proclamation tayo, EO 59. Authorized tayo property. Yun. Pero, hindi porke nabigay sa kanila, libre na yung property. Yes. May bayad. Pag meron kaming siguro mga 20 cases or 25 cases na nag-eject kami. Nung na-eject namin, yun yung pumasok yung naka-waiting list na sinasabi ko sa iyo Yes. kanina. Ito yung may mga Yes, chance may sa mga chance. gusto mag-avail. Kasi yan yung mga, para may Class A, Class B, Class C eh. So pag may natanggal or may nakuhaan sila since May hindi nakabayad, papasukan pasok kami. agad yung Yes, mga nasa. yes. Kamusta po? Marami po bang naka-waitlist ngayon sa listahan po natin? Right now kasi sa Rosario, alam mo, very progressive ang Rosario eh. Nandyan yung Cavite Export Processing Zone. So, ang mga tao nagsisiksikan sa Rosario. Sayang nga wala si Mayor Nonong eh. Pero masasabi mo talaga na kulang ang lugar. Kaya yung listahan na yon talagang hindi mawawala yung waiting So list that's doon. nice to hear kasi isa sa mga main problem na nakikita natin with informal settlers kapag nare-relocate sila is yung livelihood components na pag-usapan nga natin ni Chairman kanina na yun yung talagang hinahanap nila. Kaya ang tendency is bumabalik sila dun sa Yes. original na spot nila. Kasi nandun yung livelihood nila before eh. Yes. Buhay. So at least ngayon na naliwanagan tayo pati yung mga viewers natin this morning para dito tungkol nga sa pabahay program. Siguro any final message na lang po, Chairman and Attorney. Alam mo, yung sa sa urban poor natin, sa ISF, yung pamahalaan natin and the keep na ating Pangulo ay bukas at may mga radical change na ginagawa ngayon para sa buhay ng informal settlers. Sana tayo naman na pinaglilingkuran, sana magiging responsable tayo kapag binigyan tayo ng pagkakataon na mag-aari ng kapirasong lupa para hindi na tayo Ayusin naman maging natin. squatters. Be responsible enough. Attorney? Sa amin naman, tulad na sinabi ni Chairman Panganiban, Chairman Nani, na ang hinahabol lang naman talaga namin is yung responsibility. Yes. May kontrata tayo, kung ano usapan, hanggat maaari hindi naman namin gusto mag-eject or magtanggal eh. Kasi sabi nga namin, ang objective ng EO 59 is to cure a 20-year-old social problem. Yes. Ayaw namin na, okay, na-liquidate mo yung property, kumita ka, Nakuha mo, and then, hindi naman hindi na solusyonan yung problema. And then, aasa yung mga informal settlers, kahit saan may property na PNOC, nagagawa namin ng paraan na in partnership with PCUP and the other housing agencies, na itutuloy namin yung ganitong programa to provide housing or para doon sa mga informal settlers natin. So napakagandang programa yan. Good luck po sa inyo. Maraming salamat po. That was Attorney Joseph John Literal and Chairman Hernani Panganiban. Thank you for joining us this morning. Maraming salamat. At ayan naman